Una, ang pagpapasalamat ko sa atin pong mahal na Mayor Siti Noralia Mamay. At syempre sa ating Vice Mayor Marcos Mamay. Andito lang pala si Marcos. Matagal na siya hinahanap ng ating mga kababayan. Mayor, joke lang yan, Mayor. May joke pa ako mamaya. Huwag mo lang dibdibin. Sa ating iba't ibang mga LGU officials, barangay officials, at sa inyong lahat, mga tiga-nunungan, maraming salamat sa inyong pag-welcome at pagtanggap sa akin dito sa munisipalidad ng Nunungan. Sunod nga pagpasalamat, mao ang pagpasalamat gikan sa amo ang pamilya. Malaki ang utang na loob namin sa inyo mga kababayan sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Ang amuang kusog, diligikan sa amo ang apelido, diligikan sa amo ang pangalan. Kitang tanan, dunay pangalan, dunay middle name, dunay apelido. Diligikan sa amo ang katungdanan sa syudad sa Davao. Kay kitang tanan, dunay mayor, dunay vice mayor, na ay mga konsihal, na ay mga kapitan, na ay mga congressman, na ay mga senador. Diligikan sa amo ang pwesto o mga posisyon dito sa syudad sa Davao. Ang amo ang kusog, gikan kaninyo mga kaigsuunan namo. Ilabi na gyud. Ilabi na gyud sa mga taga Mindanao. Tungod sa tanan nga pagpalisod-lisod, pagdaog-daog, wala gyud ko ninyo biyai. Dako kaayo ang ako ang pagpasalamat sa inyong padayon na pagsalig og suporta. Kaganina nagingon ko nga malipayon kaayo ko nga nakadawat sa inyong imbitasyon. Noong nakita ko ang inyong paanyaya na dumalo sa inyong celebration, ay naisip ko kung sigurado ba kayo na nag-imbita sa akin dito sa inyong lugar. Dahil baka bukas si Marcos ay suspended na ni Marcos. Pero sabi ko nga kanina, masaya ako na ngayong araw na ito ay nakasama ko kayong lahat dahil sa inyong celebration sa 60 years ng Araw ng Nunungan. Among mga laki din sa likod ba? Magpahinumdum yun ko sa inyo Karon makakita na mo unsay epekto sa illegal nga droga sa utok sa isa ka tawo. Di ba? Magdala siyang kagubot sa pamilya o mga kababayan, ang inyong mga ngiti. Hindi ko po makakalimutan na makita ang inyong mga ngiti. Makita, maya yung kayo ay mag-alamano. Kayo ay sa inyong sigaw.
Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa pagbisita ni VP Sara Duterte ngayong araw dito po sa bayan ng Nunungan no, sa probinsya ng Lanao del Norte bilang pag-celebrar no, or pag-celebrate ng kailang ika-60th araw ng Nunungan ay si VP Sara yung kailang inimbitahan na pangunahing bisita no, dito sa kailang selebrasyon at nagpapasalamat si VP Sara sa kailang suporta itong mga taga-Nunungan at sa kanilang mayor at sa kailang vice mayor mga kababayan na kung saan ay tila meron pong patama no itong si VP Sara kasi yung pangalan ng vice mayor ay si Vice Mayor Marcos Mamay no mga kababayan at sabi ni VP Sara ay nandito lang daw pala si Marcos at matagal na daw po itong hinahanap ng taong bayan so nandun lang pala sa Nunungan kaya nagtawanan tuloy nabigla yung mga tao no mga kababayan no at nagtawanan so hindi siguro nila expect na mag punchline si VP Sara ng gano'n no at talagang natawa naman yung taong bayan doon no yung mga taga Nunungan na nandun sa event pati naman si Vice Mayor Marcos Mamay ay natawa rin no mga kababayan doon sa punchline joke ni VP Sara Duterte at hindi lang po yan mga kababayan no yung patama doon kay PBBM at pati itong mga paggamit no ng ipinagbabawal na gamot ay hindi maganda sa kalusugan at sa pamilya no at sa komunidad dahil unang-una ay magulo ito sa pamilya or magbigay lang ito ng kaguluhan sa pamilya or sa komunidad at pangalawa yung epekto nito sa kalusugan no lalo na sa utak ng tao mga kababayan na kung saan ay tila ginaya pa ni VP Sara yung pananalita no ni PBBM na bulol-bulol mga kababayan talagang napapansin naman din natin yan kay PBBM mga kababayan no kapag nagsalita po siya lalo na kapag ambush interview or biglaang interview ay talagang nagkakabulol-bulol na yung kanyang pananalita mga kababayan no at hindi naman ganyan niya dati no si PBBM tandaan ko nung senator siya mga kababayan ay hindi po siya ganyan at nung governor siya hindi po ganyan ka bulol no magsalita itong si PBBM ngayon lang lately lang mga kababayan naging presidente na po siya ay talagang parang halatado na masyado no or parang sobra na yung kanyang pagkabulo lalo na nga pag nagsalita siya pag instant yung interview sa kanya napapansin po natin yan mga kababayan talagang parang nahihirapan siyang magsalita no or yung gusto niyang sabihin na hindi niya masabi agad mga ganun no parang nagkabulol-bulol po siya dito mga kababayan so yun nga yung paratang sa kanya na di umano'y gumagamit ng pinagbabawal na gamot no at mismo yung kapatid niya si Senator Amy Marcos yung nagsalita niyan mga kababayan or nagsabi niyan doon sa rally ng Iglesia ni Cristo doon po sa may Quirino Grandstand no sa Maynila mga kababayan itong issue na ito na di umano'y paggamit ng illegal na droga ni PBBM ay umabot na rin po sa Korte Suprema no sa pamamagitan ng petisyon nila retired General Pokis no mga kababayan kung hindi ako nagkakamali sila yung nagpetisyon dito na hiniling nila sa Supreme Court na magpa-undergo ng hair follicle drug test ito nga si PBBM sapagkat hindi na umano nararapat na ang mamuno sa ating bansa ay isang drug addict no kaya yung Korte Suprema yung kailang nilapitan para utusan itong si PBBM at yung tugon naman dito ng Korte Suprema ay hiniling no or pinagko-comment dito yung Malacanang at itong Office of the Solicitor General na magkomento dito sa petition na ito ng mga retired general na mag-undergo nga ng mga hair follicle test at mga test sa kanyang kalusugan ng mga kababayan. Ang tugon naman dito ng OSG or Office of the Solicitor General ay pinababasura nila itong petition na ito no na mag-undergo nga ng hair follicle test itong si PBBM at sabi nila ay ito daw ay fishing expedition no mga kababayan asserting that there is no legal basis to compel the president to undergo the test. So yun po yung reply or respond ng Office of the Solicitor General mga kababayan. At para sa aking opinion, kung wala namang tinatago no itong si PBBM, why not mag-undergo siya ng hair follicle? Wala namang pong mawawala kung wala siyang tinatago talaga mga kababayan no. Kung para matahimik ang issue, para hindi na po siya tawaging bangag or gumagamit ng mga illegal na droga di umano, ay dapat ay talagang magpapa hair follicle test siya mga kababayan kung wala po siyang tinatago at kung gusto talaga niyang patunayan na malinis po siya. So once and for all, talagang kung wala kang tinatago nga, sabi ko, ay bakit hindi no? So ibig sabihin itong ginagawa nila ay pinapabasura pa no ng OSG yung petition na mag-undergo lang siya ng hair follicle test mga kabayan. So ngayon kayo na lang po ang maghusga no patungkol dito sa issue na ito sa paratang or sa sinabi ni Senator Amy Marcos na di umano'y gumagamit nga ng pinagbabawal na gamot itong si PBBM mga kabayan. Samantalang ay nagpasalamat po si VP Sara sa continuous support no ng mga Pilipino lalo na sa Mindanao kahit na po sa panggigipit no sinabi ni VP Sara dito
kahit na sa lahat ng ginagawa sa kanila, sa kanyang pamilya, sa panggigipit, ay nandoon pa rin yung mga Pilipino, lalo na yung mga taga Mindanao talaga na natiling sumuporta no, dito sa mga Duterte at kay VP Sara Duterte, mga kababayan. At nag-alala po siya, although pabiro lang po niyang sinabi yon, na baka masuspend yung mga local government officials no, na nag-invite sa kanya doon sa nunungan Lanao del Norte. At matandaan natin, mga kababayan, na sinabi po ni VP Sara no, nung after po siyang nag-declare na tatakbo sa 2028 presidential election, ay marami pong mga nauna lang nag-invite sa kanya na kinancel nga yung event no, kasi takot nga po silang mabalikan daw, mga kababayan. At ito na po yung sinasabi ni VP Sara do, dito sa mga nag-invite sa kanya, na okay lang ba talaga na i-invite siya, baka mamaya balikan sila or masuspend sila dahil nga po sa nangyayari sa kanila talagang ginigipit, mga kababayan no, at hindi naman po mayatago yan talaga. At hintayin natin dito kung ano po yung magiging raceback na naman dito ni Claire Castro no, sa banat ni VP Sara patungkol doon sa kay PBBM, mga kababayan. For sure meron yan na banat si Claire Castro no, at with matching picture pa yan, mga kababayan no, kasi kanina talagang rumisback rin siya doon sa mga patama ni VP Sara no. Although merong impeachment trial na nakaabang no para kay VP Sara doon sa impeachment laban sa kanya, ay mukhang hindi naman masyadong stress na, or hindi man nakikita natin na hindi stress yung mukha ni VP Sara no, mga kababayan. Mas mukha pang stress itong si Claire Castro no. Mapapansin niyo talagang minsan ay nakasimangot at mataray itong si Claire Castro, mga kababayan. Pero si VP Sara ay parang okay lang no, parang hindi niya dinamdam itong impeachment na kinakaharap niya no, mga kababayan. Pinaubayan niya dito sa kanyang mga abogado itong mga impeachment na ito na inihain sa kanya no. At sa tamang panahon dito sa trial ay masagot yan ni VP Sara lahat ng kailang mga paratang no. Itong mga sinasabi nilang paulit-ulit na confidential funds sa tamang panahon, sa tamang oras, ay masasagot din po yan ni VP Sara Duterte, mga kababayan. So ano pong masabi niyo dito, mga kababayan no, sa pagbisita ni VP Sara Duterte dito po sa bayan ng Nunungan sa Lanao del Norte no. At talagang nag-iikot po si VP Sara ngayon no, dito sa Mindanao, mga kababayan. Or baka kaya after niyan bibisita itong si VP Sara, hindi natin sure, pero baka pupunta or dadalaw ito doon sa Tacloban no, doon sa mga biktima ng pamamaril doon sa loob ng San Jose National High School no, sa Tacloban City no, mga kababayan. Hindi po natin pinangunahan si VP Sara, pero baka lang no, baka pupunta yan doon sa Tacloban para makiramay or makidalamhati doon sa mga biktima ng karahasan no, doon mismo sa school pa, mga kababayan. At nag-issue na nga po ng statement din si VP Sara no, patungkol sa insidenteng ito, at nakikidalamhati siya doon sa mga biktima ng pamamaril no, doon sa mga estudyante na nasawi, mga kababayan. At pati dito sa mga taga-gobyerno no, dito sa ating gobyerno no, sa tugon dito sa mga kriminalidad na ito no. And I quote, this tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. So yun po yung kanyang buwelta no, dito sa gobyerno, mga kababayan no, especially dito sa mga otoridad natin. So nagkulang yung ating gobyerno dito sa intelligence gathering no, mga kababayan. So yun po yata yung ibig sabihin dito ni VP Sara sa kanyang statement. Meron nga po mga balibalita no, mga kababayan, although hindi po ito verified, na matagal na din umano itong pinagplanuhan no, ng dalawang suspect na gawin nito, mga kababayan, itong karumal-dumal na ginawa nila doon sa school. At meron pa nagsabi na pinag-aralan nga nila ng husto itong Juvenile Justice Act nga ni Kiko Pangilinan, mga kababayan, kasi meron pong lumalabas na mga screenshots no, na kanilang conversation na patungkol dito sa Juvenile Act nga ni Kiko Pangilinan, na hindi po sila makukulong dahil mga minors nga po sila, mga kababayan. Kaya isa rin po yan no, na dapat baguhin na nila or i-amend nila yung batas na iyan, na makulong na sana yung under 15 years old kapag gumawa ka ng mga karumal-dumal na krimen no, mga kababayan. Kasi unfair naman, lalo na doon sa mga namatayan, kasi buhay po yung nawala no, mga kababayan, and yet yung kailang parusa ay hanggang doon lang sila sa Bahay Pag-asa, mga ganun, no? Doon lang sa mga taga-DSWD, magka-counseling, mag-Bible study, mga ganun, mag-clean up activity, mga ganun. So, unfair naman yun, mga kabayan. Hindi na po nila mababalik yung buhay ng mga kinuha nila. So, dapat talaga ay makulong sila, no, mga kababayan. At para mabayaran din nila yung mga krimen na kailang ginagawa, at para hindi na po sila tularan, no? At yung mga bata, yung mindset nila na alam nila itong Juvenile Justice Act or Juvenile Law na hindi sila makukulong pala. Kaya talagang ang lakas loob nilang gumawa ng mga krimen,
mga kabayan. Take note, hindi lang po ito, no? Hindi lang mga murder, hindi lang mga drug-related na mga pinaggagawa ng mga minors, meron pang mga robbery, at talagang hindi po talaga makakala mo or akalain mo magagawa ng mga minors, no, mga kabayan. Kaya dapat po talaga makukulong at parusahan itong mga ganitong klaseng mga kabataan, no, mga kabayan. So ano po masabi nyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.